Check, 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 check. Yon, ang gagawa natin ng reaction video. Hindi pala reaction video to. Prediction para sa parating na Grand Finals ng PSP o yung Matira Mayaman. Pero bago yan, shoutout muna Fubo Arenar, Black Manila, Hype Beat, ah, Real Jokes, maraming salamat sa inyo. Fubo, Pulorap Batilik sa mga naghahanap ng liga. Alam nyo na yan. Anak ng Muntinlupa's Most Wanted. Follow nyo ako sa mga social media accounts ko, facebook.com/henyongpogi, TikTok, Tito Shernan 22, Instagram Super Shernan at yun, bati muna tayo. Galing to sa Sayad versus Omar Baliw. Tito Shernan pa shoutout po watching dito sa New Taipei, Taiwan, Darwin Sanchez at sa aking asawa, Serene. God bless Tito. Pa-request po, Abra versus Saito. Thank you po. Alam ko, nagawan ko na yan eh. Check nyo lang dito sa channel ko. Tito Shernan pa-request lang po, Sayad versus Pukuda. Lakas po nila parehas. Sige, pila natin yan. Apex versus Sayad. Sunod niyan, Tito. May Omar Baliw ba sa ahon? Alam ko, hindi na babatil si Omar eh. Kasi sobrang busy rin nun sa negosyo niya. Piling ko hindi na babatil yun. Ano na yun, tutok na yun sa music tsaka sa negosyo niya. Tito Otit Pabate, Master N and Double X1. Lagi ako nanonood sa iyo always. Tito Shernan Aklas versus Invictus naman po. Nueva Ecija, Kabanatuan. Alam mo po bang kupal si Romano dito? Haha, pakitawagan po siya. Pakisabi na rin sa kanya. Makikinig kami. Alam niyo, hindi ako masyado nagpapaniwala sa mga shit dito sa social media. Kasi yung iba dito, ginagamit na lang yung tao para kuno umingay. Pero kung ano man, kung halimbawa, kung totoo man, kung may personal man kayong problema kay Romano, message nyo. Huwag nyo na ipadaan sa ibang tao. Lalo't kalugar nyo rin pala. Parang ang gusto nyo lang ipahiya siya. Ang problema, hindi dinadaan lagi sa social media. Personally nyo siya, i-message nyo kung ano yung problema. Ha? Kung sobrang kupal na sinasabi mo, kung, daanin nyo sa legal. Ganun lang naman yun eh. Okay. Tito Sherna, shoutout from Negros Occidental, Silay City. Sunod sana, Saito versus Nikki. Tito, music reaction naman po. Next music upload. Next upload. Si Lock, Glock ba to? OJ River, Buddha Beats, Hail Mary, sana pwede. Hindi na kasi ako nagawa ng reaction video sa kanta at may mga copyright na. Ayun. Eto na. Matira Mayaman, promote na rin natin to. Matira Mayaman Finals. Ayan ha. November 23, 2024, Metro 10 Convention Center, Pasig. Uy! Dun sa pinaganapan ng laban namin ni Sinyo. Napaka-successful. At hindi lang dahil sa isang match-up kung bakit naging ganun ka-successful yung Vuelta Balentong. Dahil to sa lahat ng match-up at sa mga nanood ng live, sa sakripisyo ng flip top, sa kay Boss Enigma, kala Kuya Kebs, sa mga bouncers, sa mga nanood ng live, mga pumila, mga artist na sumuporta. Lahat kami ang dahilan kung bakit ganun kalakas ang Vuelta Balentong. Hindi dahil sa isang matchup lang. Pero grabe yon. Feeling ko itong week palabas na yon. Baka yung Shernan versus Sinyo yung mauna. Kung hindi man, GL versus EJ. Pero feeling ko talaga, Shernan versus Sinyo versus Shernan. Babaliktad pa, no? Ito, prediction. Tignan muna tayo. Japorms versus Fonger. Wala na akong napanood na laban ni Japorms. Kailan ba huling laban niya? May laban ba siya sa... Saan ba siya huling laban? Wala na akong ibang napanood na laban ni Japorms kundi yung dati pa. Pero kung si Japorms ay magiging Japorms, entertainment to. Teka nga, nag-play ba? Nag-play nga. Kung Japorms, yung Japorms na inaasahan natin, yung lalabas, nako, entertainment to. Yung kung ano siya in character, kung ano siya mula noon, ayun pa rin ilalabas niya. Hindi niya kailangan maging technical, 4-bar setup, multis, hindi niya kailangan yan. Malakas na yung pagiging Japorms niya. Kung sa entertainment lang. Fonger, huling laban ni Fonger, ano siya eh, yung parang komedyanteng gusto ng seryosong bara. Tapos nagiging nakakatawa kasi kung paano siya mag-deliver at magsalita. Tapos yung laban niya, parang meron siyang hinaing na gusto sabihin kay Enigma. Pero kung ang laban na to ay walang
shit na sasabihin kung kani-kanino, totally magiging sila. Fonger as Fonger, kung paano maging siya. Japorms, kung paano maging siya. Naku, napakagandang entertainment na ito para sa atin. Entertaining to, sobra. May mga nabasa kasi akong comment bago ko tignan tong poster na to na pangit daw yung match-up. Nung tinignan ko, hindi naman. Meron pa doon na isang battle na lang panoorin para wala nang paghihirap. 6 threat versus Mot na daw agad. Pero hindi. Naniniwala ako na may mga entertainment pa rin mangyari dyan. At sabi nga ni Enigma lagi sinasabi ni Enigma sa bago magsimula, kung hindi nyo trip yung battle, pahinga, labas kayo. Pero feeling ko, maganda naman to. Yung mga nasa undercard, feeling ko, maganda pa rin kalalabasan nito. Bago yung delubyong parating na finals. Pero dito, Japorms versus Fonger, Japorms ako dito. Kung entertainment lang hindi na ako umaasa sa mga elements ng battle rap. Doon sa entertainment na magagawa nilang dalawa. Kung as is, nababattle sila, kung sino sila, magandang laban, pero Japorms ako dito. Ito, Mami Annie versus Luxuria. Wala akong idea kung anong kaya ni Mami ni Lance. Pero nung nakita ko siyang sumingit doon sa ilang laban ni Lanceta, kaya niyang mag-deliver eh. Yung presence, kaya niya eh. Kaya niyang humarap sa maraming tao. Yung kung kaya niya na lang sumulat ng battle rap. Pero kung hindi ko alam kung tutulungan man o si Lanceta yung susulat, wag na sanang holorhyme o yung Lanceta yung lalabas. Kasi tulad nung paano ba to? Sabihin ko ba? Tulad nung kumpare ko, si Don Pao. May mga naririnig akong mga rapper na alam kong siya yung sumulat. Ganon. Alam kong siya yun. Pag nung narinig ko, ay alam ko si Don Pao sumulat nito. Dapat, kung susulatan mo yung isang tao, in character kung sino siya. Kasi may mga naririnig akong rapper ngayon na sabi ko, si Don Pao ang sumulat nito. Pero yun nga, kung si Mami Annie, pero mas maganda kung si Mami Annie marunong sumulat. Feeling ko naman kaya niya kasi kaya niya mag-deliver eh. Kung kayang sulatan ni Mami Annie to, magandang laban to. Pero kung merong gabay ni Lanceta, feeling ko wag na yung Lanceta yung lalabas. Wala nang holorhyme. Kasi sa punto, magaling si Lance eh. Magaling siyang pumili ng angulo, tas gagawin niyang makatotohanan, tas pupuntuhan niya. Magaling si Lanceta doon. Pero kung sa usapang battle rap lang, alam ko na yung anong kakayahan ni Luxuria eh. Huling laban ni Luxuria, napanood ko sa sunugan, maayos naman, walang choke. At feeling ko handa si Luxuria dito. Wag lang talaga mag-choke. Pero kung experience-wise, kasi PMC na ng flip top to si Luxuria. Sa experience, lamang na lamang. Sa pen game, lamang na lamang. Kung battle rap ang usapan, pipiliin ko dito Luxuria. Kasi mas lamang si Luxuria sa maraming aspeto. Dahil nga, na-battle na siya. Pero feeling ko may gulat factor to si Mami Annie. At magiging entertaining tong battle na to dahil na rin sa parte na gagawin ni Mami Annie. Kaya tingin ko hindi ano to eh. Hindi patay tong undercard na to. Hindi walang kwenta. May entertainment pa ring mangyari dito. Pero yon, sa matchup na to, Luxuria ako. Dahil base na rin sa lamang sa experience. Ito na, Jonas versus Badang. Ito na po, tsa. Jonas, kilala naman natin paano bumatel to. Alam na natin kung paano bumatel ang isang Jonas. Wala na akong sasabihin dito. Alam na natin gaano kakupal to eh. Pero yung kay Badang, si Badang feeling ko ko-call out ulit ako niyan. Kasi nung maalala ko, may laban namin ni Sinyo. Wala naman akong inanggulo o wala akong sinulat about kay Badang. Kumbaga meron lang ako naging rebat na nabanggit ko siya. Pero hindi talaga totally. Tapos alam ko nabalitaan niyo yun. Tapos ayun, nag-post, umiyak na naman. Pero feeling ko si Badang, yung totaling Badang yung kupal, pokin ng ina, magandang laban to. At feeling ko maraming babanggitin to na hindi niya kalaban. Ako, marami pa, baka flip top kung sino pa, at doon lalakas yung sulat ni Badang. Yung parang ginagawa ni Akata. Pero kung battle, entertainment, puta, Jonas pa rin ako dito. Pero kung magiging Badang is Badang, puta, magandang laban to, yung kupal na Badang, puta, magandang laban yun.
Jonas ako, pero Jonas ako dito. Eto na, Sak Maestro versus Akata. Sak Maestro, wala pa yung laban nila ni Pistolero, hindi pa na-upload ng PSP. Dahil balita ko, kalat na naman daw. At nung nakaraang laban, kalat na naman. At meron, magtapos nito, may laban na naman si Sak Maestro. Ay, nako. Akata, alam ko na kung paano siya bumatel. At wala akong nakitang history na nagkalat. Handa pa rin. May punto. Alam ko na kung paano bumatel si Akata eh. Sa ngayon, pipiliin ko si Akata dito. Base na rin sa naging huling performance ni Sak Maestro. Tsaka, sunod-sunod kasi yung battle ni Sak Maestro eh. Yun nga lang na isang laban. Medyo nagkalat pa eh. Ito pa kayong meron siyang PSP, tas may flip top pa. Hindi ko alam kung kaya ni Sak. Pero Akata ako sa pagkakataong to. Akata. Pero sana Sak Maestrong handa. Sana. Putang ina. Kung Sak Maestrong handa, Sak Maestro ako dito. Pero nga dahil nga balita ko, dahil nga meron pa siyang laban sa flip top, hindi ko alam kung kaya niya yun magpagsabayin. Kasi, yun nga isa lang na nakakalat pa. Feeling ko kailangan ng pahinga ni Sak Maestro eh. Feeling ko. Alam mo yung napagod ng dragon. May napapagod din ng mga dragon, yung mga bumubuga ng malalakas. Kailangan nila ng pahinga. Kailangan nilang gutumin ng sarili nila sa art. Baka masyado nang nabibili ng pera yung talento. Nawawala na yung art dahil sa pera. Pinyong ko lang kasi dumating ako sa point na ganyan. Kaya nga nailabas ko yung ganong laban ko kay Sinyo, nailabas ko yung ganong ako dahil sa sobrang hiya ko na rin sa sarili ko dahil masyado ng easy money ginagawa ko pagdating sa battle rap, yung may mga tema. Sinabihan ko yung sarili ko na, tangina, mahiya ka naman, minahal mo yung art na to tapos ganyan na ginagawa mo. Alam mo, puta, parang sinampal ko sarili ko noon. Oo nga, no, mahal ko nga pala to, dapat hindi ko pinababayaan. Kaya yun, lumabas yung ganong Shernan sa battle namin na Sinyo. Lipcram versus Yang Wan. Lipcram, Yang Wan. Kung ang pagbabasihan natin ay technicalities lamang si Lipcram dito. Kasi alam nyo naman yan, loony style yan. Puro multi. Tapos Yang Wan, tangina, kung kupal na Yang Wan to, magandang laban to, style clash to. Tangina mo, ang kengkoyan din itong mangyari dito. Tsaka hindi, magkaibigan tong dalawan to. Kasi si Yang Wan naging 3GS yan. Ako yung nagpasok kay Yang Wan sa 3GS. Ayun, alam naman ni Yang Wan yan. Yung istorya. Kung anong istorya ang meron sa amin. Marami rin akong pinasok ko din yan sa Fubu, sa Arinar, nagkaroon siya ng sponsors. Pero ayun, marami pa. Alam ni Yang Wan yan. At masaya ako sa kung nasan man si Yang Wan ngayon. Good or bad publicity, pabor sa kanya lahat yan. Alam nyo, yung ginagawa niyan, nang uulol na lang yan sa social media, alam niya kasi kung paano kayo kunin. At maraming ganyan ngayon sa social media. Alam kung paano kunin ng atensyon ng Pilipino. Ayun, congrats kay Yang Wan doon. Pero ito, Lipcram Yang Wan, kung magiging mas effective yung Yang Wan, puta, magandang laban to. Pero battle wise, ayun, Lipcram ako dito. Tingin ko kung maghahanda rin si Lipcram, tapos yung kung paano siya mangmak, yung style niya talaga, puta, magandang laban to. Tsaka yung freestyle ability din ni Lipcram eh. Diba? Yung laban nila ni Lanceta, ang ganda pa rin nung nangyari. Pero yun, battle wise, Lipcram ako dito, pero wag lang yung magpapabaya, patay kay Yang Wan yan. Yun. Ito na. Six Threat versus Mot. Six Threat versus Mot. Halos parehas silang halos parehas yung ability na meron sila sa kanila. Kung kumbaga sa NBA yung 'di ba parang pag magke-create tayo ng player, yung may tataasan ka ng sa free throw, sa dribbling, yung ganoon, gagawin mong 99 lahat. Feeling ko parehas sila sa antas pagdating sa battle rap. Magkaiba man ng style kung paano bumitaw, pero pagdating sa lakas, putang ina. Ito yung masasabi mong dream match talaga, perfectong laban ng dalawan to. Sayang, sa flip top ko talaga gusto, at maraming sa flip top gustong mangyari to. Sayang. Pero ayun na.
Feeling ko, hindi ko personal choice, pero feeling ko si Mot ang magcha-champion dito. Feeling ko lang. Kasi base dun sa nakita ko, kumbaga, chuchuri ko na lang to Feeling ko, parang pinilit talaga itong Six Street versus Mot eh. Kasi, yung kay J Black, di ba talo na siya doon, nabito. So, Mot. So, isang pangitain na yun eh. Na dapat wala na si Mot sa Matira Mayaman Tournament. Isang pangitain na yun. Sumunod kay Pistolero. Medyo tagilid siya kay Pistol noon, pero namot pa rin. Pangitain na yun. Sobrang pangitain na yun. Pagdating naman sa Mot versus Lanceta, yun, kita talaga na kita yung nilamang ni Mot doon. Pero isang malaking pangitain na yun eh. Yung nabito na yung laban pero naibalik ka pa at ikaw. O si Sixth Street naman, yung grabe yung pinagdaanan ng mga naging kalaban yan. Kiram, sino pa ba? Kata, hindi rin biro. Tapos ang pinakamakating naging laban niya na posibleng ang kung depende sa panlasa, kung ibang horado, pwedeng Shea pa yon. So, ito na nga, talagang kahit anong naging pigil o anong nangyari sa mga battle nila, talagang sila pa rin yung nagtagpo. So, feeling ko, kahit anong mangyari mo to, nagkaroon na ng pangitain eh. Nagkaroon na ng pangitain doon ako bumase. Hindi na ako bumase sa battle rap, doon na lang kasi mahirap eh. Expect the unexpected eh. Merong gulat factor yan eh. Kumbaga doon na lang ako bumase sa naging istorya. No, ano nila. Hindi ko pa kasi, pag napanood ko na yung laban nila, doon ko babasihan kung sino para sa akin yung panalo. Pero dito ako sa naging istorya kung paano sila nagharap doon sa tournament. Doon pa lang sa dapat wala na si Mot dyan. Nabito na pero pinabalik. Feeling ko may pangitain yun na siya yung magcha-champion dyan. Kahit anong gawin ni Six Threat, si Mot yan. Yan! Matira Mayaman, panoorin nyo, November 23. At meron syempre flip top, meron November 23 sa Davao ata yun, November 16 sa Cebu. So ayun. Panoorin nyo yan. Ayun yung aking prediction sa laban na to. Pero bago matapos, babati muna ako syempre. Napagbigyan sa Tagalog. Sa Tagalong. Ano daw? Idol, share lang lagi ako nanonood ng reaction videos mo. Idol, pa-shoutout naman. OFW from Riyadh. Brandon and Catherine. Sayad versus Twing. Twing talaga ay watching from San Jose, California. Jada Avia Navor. Tito share lang pa-shoutout naman po si Joanne May Kabakungan. Mahal na mahal ko yan. Wow. Sana all! Belated happy birthday, Otits. It's excited na ako sa upload ng laban nyo ni Sinyo. Grabe kasi bagsak mo nun. Lagabog talaga hanggang labas ng Petro tent. Pa-shoutout na lang po kay Philip Jan ng Antipolo City. Otits Chris Delano versus Mel Christ naman po. Salamat. Nice review, Idol. Isa sa mga solid na laban sa flip top yan. Sana ma-review nyo din laban ni Shea versus Mel Christ. Sunugan. Classic battle din yun. So ayun, hanggang dito na lang to sa mga magpapabate. Huwag kalimutan lagyan ng pangalan at taga-saan at i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin na susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.